Sandaling itinigil ni Selena ang sasakyan nang marating ang pakay. Pinasadahan niya ng tingin ang nakasulat sa nakaarkong bakal na entrance gate. Rancho Isabel. Now, she was home at last. Mula sa guardhouse, ay nakita niyang lumabas ang isa na ka-uniformeng lalaki. May sukbit itong baril. Sa tagiliran nito, ibinaba niya ang windshield at mahinahong nag-inspection ito. Saan po kayo, ma'am? Magalang nitong tanong. Rancho Isabel. Patamad-daman niyang sagot. Sino po ang sadya ninyo? Tanong ng lalaki habang sinisipat kung ano ang laman ng kanyang sasakyan o kung meron ba siyang kasama. I'm visiting my father. Lihim siyang napangiwi sa sinabi. Halatang nagulat ang guard at pinakatitigan siya. Senyorita Selena? Maya-maya bulalas ito nang makilala ang dalaga. Pauyam na ngumiti si Selena. Mabuti naman at kilala mo pa ako. Now, pwede na ba akong pumasok? Halatang napahiya ang lalaki. Aba, syempre ho. Naguhula sagot ito. Sandali lang po. Mabilis na tinaas ito ang nakaharang na bakal sa entrance at sinanyasang pumasok na siya. Kagad niyang binuhin muli ang makina ng sasakyan. Tuloy-tuloy siyang pumasok. Maganda ang tanawing nakikita ng kanyang mga mata. Ang dalawang gilid ng daan ay natataman na ng kahilarang malalaking puno ng mahogany. Halos hindi na nakakasingit ang sinag ng araw sa lago ng mga sanga at dahon ng puno. Sa ilalim ng mahogany ay ang hilera ng American rose bushes. The red flowers were in full bloom, giving exquisite accent to the soothing green environment. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na buntong hininga nang matanaw ang dalawang palapag na bahay. Mga 50 metro ang layo mula sa kanya. Yun ang ancestral house ng kanyang lolo at lala. Malawak ang nakatanim na Bermuda grass sa harap ng villa. At ang nilingon niya ang gilid ng villa. She saw a mini helipad and a chopper on it. Nahigit niya ang hininga. His father was indeed a rich man. Ang lumang villa ay hindi nakatulad ng dati. It was fully remodeled. Nagmukha itong elegante, pero napanatili pa rin ang antigong anyo. The design was still noticeably Hispanic. Itinigil niya ang sasakyan sa harap ng villa at lumabas doon. Bumukas sa malapad na French door at iniluwa ang isang may edad ng babae na animo ay inaabangan ng kanyang pagdating. Kagad na sumili ang isang ngiti sa kanyang mga labi na mapagsino ito. Si Manang Lucia, ang naging yaya niya noon. Maliit pa lang siya at naninilbihan na bilang katulong nila sa loob ng mahabang panahon. Selena! Halata ang kasiyahan sa mukha nito na makita siya. Pabilis itong sinalubong ang dalaga at mahigpitan ni yakap. Manang Lucia, gumanti siya ng yakap dito. Akala ko nagbibiro lamang si Lando. Ang guard ang tinutukoy nito. Nang tumawag siya at ipaalam sa amin na papasok ka na sa villa. Buong pananabik na hinago dito ang buhok niya habang yakap siya. Tiyak na matutuwa ang papa mo sa pag-uwi mong ito, Selena. Natahimik siya. Nakita niya matinding kaligayahan sa mukha nito at ang namumuong butil ng luha sa gilid ng mga mata. She sighed. Nasaan ang papa, Manang Lucia? Bahagyang nagkalambong ang mga mata nito. Isinugod sa St. Luke's ang papa mo kaninang umaga dahil sa mga pakiramdam. Ang sabi ni Sir Drix, ay mabuti na ang kalagayan ng iyong ama at mamayang gabi ay uuwi na dito sa rancho. Muling kumislap ang mga mata nito nang siya ay titigan. Halika, pasok ka, senyorita. Ipapaayos ko mamaya kay na Julia at lulingning ang mga gamit mo. Inakay siya nito papasok sa villa. Namangha siya ng masilayan ang malapad na sala. Hindi ang nangingintab na antigong kagamitan ang nakakuha sa kanyang atensyon, kundi ang malaking life-size portrait niya na nasa pinakagitna ng sala. Kuhang picture na iyon nung magtapos siya ng high school. At marami pa siyang friend pictures na nagkalat sa sala. Nagmukhang museum ng kanyang mga litrato ang lugar na iyon. Napailing na lamang si Selena. Ang papa mo ay nagpalagay ng mga litrato sa bahay na ito, senyorita, para kahit wala ka, ay parang narito ka pa rin. Sa halip matuwa,
ay lihim na napaismid si Selena. Pinipigil niya ang sariling baklasin ng mga frames at sunugin. Hindi niya gusto ang ideyang iyon. Nasaan ang silid ko, Manang Lucia? She wanted to run away from this place or else. Baka hindi na niya makontrol ang sarili. Nasa ikalawang palapag. Ang silda inookopa ninyo kapag bumibisita kayo sa lolo't lola mo noon. Kagad ay nakita niya ang pabilog na hagdanan patungo sa second floor. Malapit at siya sa pinakaitaas na bahagi nang lingunin ang babae. Magpapahinga muna ako, Manang Lucia. Pagod ako sa mahabang biyahe. Kung pwede, ay wag na muna ninyo akong gigisingin mamayang gabi. Tiyak bukas na ako magigising. Tinatamad na bumangon sa kama si Selena. Nagising siya sa malakas na katok sa pintuan. Diba? Binili na niya si Manang Lucia na huwag mo na siyang istorbohin. Inaantok pa siya. Halos sa eroplano na siya natulog at napagod sa mahabang biyahe. Idagdag pa kanyang pag-drive mula na Iya hanggang Batangas. Manang Lucia, di ba't ang sabi ko, bukas na lamang ninyo ako gigisingin? She said with eyes half closed. Ni hindi niya naaninag ang figurang nasa kanyang harapan dahil inaantok pa ang kanyang diwa. 8:00 na ng umaga at nakahanda na ang agahan. Kaagad niyang minulat ang mga mata nang marinig ang baritonong boses na iyon at lumipad ang kanyang antok na makilala ang lalaki nasa kanyang harapan. Anong ginagawa mo dito? She asked in a hard voice. Mataas ito at kailangan pa niyang tingalain. Sigurado siyang lampas sa 6 na talampakan ang height nito. He looked so refreshing at halatang bagong paligo. Nakasuot ito ng puting t-shirt at kupas sa pantalong noong. Lihim siyang napalunok na mapansin ang bumakat na muscles nito sa dibdib. Lumipat sa mukha ng lalaki ang kanyang paningin. Wala sa sariling pinag-aralan ang anyo ng kaharap. He must be in his early 30s. Makapal ang mga kilay, ngunit maganda ang pagkakakurba. May itim at matalas ang mga mata, like that of an eagle. Matangos ang ilong nito, at mamula-mula ang sensual na mga labi. And when she remembered the passionate kiss they shared yesterday, she flushed in embarrassment. Ginigising ka? Formal nitong sagot, habang ang paningin ay lumalakbay sa kanyang kabuuan. Mukhang pinag-aaralan din ito ang kanyang anyo. Biglang na-conscious si Selena sa itsura niya ng oras na iyon. Sabog ang kanyang mahabang kulot na buhok at hindi pa siya nakakapaghilamos. Naniningkit ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung dahil sa matagal na pagkakatulog o sa namuumuta sa paligid niyon. At dahil pagod nga ng nagdaang gabi, ay hindi niya alam kung may marka ba ng laway sa kanyang pisngi. She wanted to run to the bathroom at linisin ang sarili. Subalit lalo nagdagan ang pamumula ng kanyang mga pisngi ng mapansin. Nakatutok ang mga mata ng lalaki sa kanyang dibdib. Tinignan niya ang sarili at napasinghap na makita ang manipis na pantulog na suot at bumabakat ng kanyang matatayog na dibdib sa manipis na tela. Oh no! She cursed at mabilis na sinara pabagsak ang pintuan. Wala siyang pakialam. Kumutik na tumama ang dahon ng pinto sa mukha ng lalaki. Tumakbo siya papasok ng banyo. Kaagad na tinapat niya ang nanginginig na katawan sa ilalim ng dutsa. She stiffened nang marinig ang pagbukas ng pintuan at ang mga yabag palapit sa banyo. Make it quick. Your father's waiting to share breakfast with you. Hindi siya sumagot. Saka pa lamang siya nakahinga na maluwag na marinig ang mga yabag nito palabas ng silid at ang paglapat pasara ng pintuan. Kasalukuyan siya naglalakad sa pasilyo nang makita si Manang Lucia. Nakaligo na siya at nakabihis ng walking shorts at maluwang na t-shirt. May dalang bedsheet ang babae. Saan kayo pupunta, Manang? Tanong niya. Tumigil ito sa harapan ng dalaga. Papalitan ko ang bedsheet sa loob ng silid mo, Selena. Iminusyon nito ang dala. Ganoon ho ba? Sinalipan niya ang kulay lavender na bedsheet na dala nito. Iyon ang paborito niyang kulay. Siya nga pala, Manang Lucia. Sino bang gumising sa akin kanina? Sa wakas ay nasabi na rin niya ang laman ng isipan. Ah, si Sir Drix iyon. Aswang nitong sagot at tila ba
Sanay na sa presensya ng lalaki. Sino siya? Lumalim ang gatla sa kanyang noo. Napukaw ang pagkataka sa kanyang dibdib. Akala mo kung sino kung makapag-utos Bigla ang pagbangon ng inis sa kanyang dibdib nang maalala ang kaargantehan ng lalaki. Si Sir Drix, ang nagmamayari ng katabing rancho. Naging magkaibigan sila ng papa mo 5 taon na ang nakakaraan. Nang magawi ang 2 baka sa katabing rancho at personal ibinili kay Sir Drix dito, naging malapit na magkaibigan ang dalawa at ang bumagsak ang kalusugan ng papa mo ay siya na ang namamahala ng rancho Isabel, pati na rin sa mga negosyo ninyo. Parang anak na ang turing ng senyor sa kanya. Ang silid na katabi ng sayo ay ang silid na inookupa niya kapag nandito siya sa villa. Oh, nawalan siya ng sasabihin. So, malapad pala ang papalaginagampan ng lalaking iyon sa buhay ng kanyang ama. Sige anak, aayusin ko muna ang silid mo at hinihintay ka na ng papa mo sa garden para saluhan siya mag-agahan. Sinundan niya ng tingin si Manang Lucia hanggang tuluyan itong makapasok sa loob ng kanyang silid at nawala sa kanyang paningin. Pagkatapos ay nagawi sa katabing silid ang kanyang mga mata. Iyon ang silid na inookupa ng aruganteng lalaki. Isang nakamamatay na irap ang pinukul niya sa pintuan niyon, as if iyon ang binata. Walang buhay ang pintuang iyan, kaya walang silbi ang isang matalim na irap. Muntik kasi ang mapalundag sa kabiglaanan nang marinig ang boses na iyon. She closed her eyes in frustration na makita sa dulong bahagi ng pasilyo ang pinag-uusapan nila ni Manang Lucia kanina. Naiinip na sa paghihintay ang papa mo sa garden. Malapit na mag-alas 9 at ginugutom na siya. His face was hard at mahigpit ang pagkakalapat ng mga labi. Masama para sa isang may sakit ang malipasan ng gutom. Hindi ko sinabing hintayin niya ako makasalo sa pagkain. And besides, ayoko siyang makasalo sa pagkain dahil nawawalan ako ng gana. She shrugged her shoulders at naglakad palapit dito dahil sa likuran nito ang hagdanan. She saw his eyes turn sharper. Kaagad itong hinablot ang magkabila niyang balikat na makalapit siya dito. Napangwi siya sa sakit, pero sinalubong niya ang matalim nitong titig. Be nice to your father, Selena, or I'll wring your neck. Matatag nitong babala. Huwag mo akong diktahan. Gagawin ko kung anong gusto ko. She fought back. Kung matalim ang titig ng lalaki, ay mas matalim ang kanyang mga matang nakatitig dito. Never in her entire life na nasilo siya sa isang tao at wala itong karapatan. Utusan siya ng dapat na gawin. Higpit ang pagkakahawak ng lalaki sa kanyang mga balikat. Gusto na niyang pumiyok sa sakit, but she would not give him pleasure. Kung hindi ka kayang disiplinahin ng ama mo, ay ibahin mo ako. Hindi ako mangingiming parusahan ka kung mananatiling matigas ang ulo mo. Bravo, she hissed. Hindi mo na kailangang magpalapad ng papel sa papa para pamanahan ka niya ng kanyang mga ari-arian dahil wala akong kaintensyon sa pera niya. Sa'yo na ang lahat ng ito. Stop acting like a great son. Nakita niya kung paano tumaas baba ang dibdib nito sa matinding galit. Ang isang kamay nitong mahigpit na nakahawak sa kanyang balikat ay lumipat sa kanyang batok and pulled some strands of her hair. Her face tilted at kitang-kita niya ang matinding galit na nakabadya sa mga mata nito. Isaksak mo ito sa kokote mo, Selena. I have my own fortune at kailanman ay hindi ko hinangad ang pamanahan ako ng papa mo ng kahit isang kusig sa kayamanan niya. Ginagawa ko ang lahat ng ito dahil sa pagkakaibigan. He pulled her hair even more at mas lalo siyang napatingala. And besides, you should thank me. Dahil ako ang umaako ng mga responsibilidad na sana ay sa'yo bilang isang anak. Why, thank you, she said with deadly sarcasm, gritting her teeth. You're eating my patience, brat. He shook her hardly at pakiramdam niya ay nahilo siya sa ginawa nito. Nasasaktan ako, she said softly. Natigilan ang lalaki at aglis niyang binitawan. She almost lost her balance. Nang bitawan nito at hindi siya nakasandig sa pader, ay nabuwalsa na ang dalaga.
Damn! Maras itong tumalikod upang kalamayin ng sarili. Maya-maya ay muli itong hinarap ang dalaga na ngayon ay nakabawi na sa pagkahilo. Mahigpit ay hinawakan siya nito sa braso. "You're giving me no choice," he whispered harshly on her ear. "Now, sumunod ka na mahinahon or patadapain kita at papaluin." Pinili na lamang ni Selena na manahimik. This man was a beast. Nakakaramdam pa siya ng pagkahilo dala ng ginawa nito. And at that point, she was well aware of the fact na hindi siya mananalo sa lalaki. Lihim na lamang siyang napamura. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay ito makakalamang. Hindi siya nito binibitawan na animo tatakbo siya anumang sandali. Iginiya siya ng lalaki pababa ng hagdanan, papunta sa likurang bahagi ng villa, kung saan makikita ang isang well-manicured garden. Namangha si Selena sa nakita. Hindi ganoon kaganda ang likuran ng villa noon. Ngayon, ay nagmisulang isang parke ang lugar. Ang magagandang mga halaman ay may kanya-kanyang espasyo at nakatrim ang bushes. Sa gitna ng garden ang malapad na swimming pool at sa tabi ng pool ay isang pavilion. Puti ang dominanteng kulay niyon. Nakita niya ang isang lalaking nakaupo sa wheelchair, kasama ng babaeng nakaputi. Isang private nurse. May lumukso sa kanyang puso ng mga silayan, ang ama mula sa malayo. He looked old and ill. He was in his late 50s, pero nagmukha ito mas matanda sa tunay na edad. Now, this was the man she hated for 10 long years. Pakiramdam niya ay nanigas siya mula sa kinatatayuan. "Be nice to your father, Selena. I'm warning you," he said softly but firmly. Pagkatapos, ay inakay siya nito, palapit sa pavilion. Hawak pa rin siya sa braso. "Nandito na ang anak mo, Menandro." Humigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang braso, giving her a strong warning. "Selena, anak." Masembulalas ito, nang siya masilayan. Ipinihit ito ang wheelchair upang makaharap sa kanya. "Greet your father." Mahinang utos si Drix. Nang makatang nakatayo lamang siya sa harapan ng ama, "At yakapin mo siya." Halos ipagtulakan siya ng lalaki nang hindi siya tuminag sa kanang tatayuan. Napilitan siyang lumapit sa matanda at humalig sa pisngi nito. Inabot siya ng matanda at mahigpitan ni yakap. Hindi siya gumante. Nanatiling formal ang kanyang mukha. "I'm glad na sa wakas ay umuwi ka na rin, iha." Maluhaluhan nitong turan. "Hindi mo alam kung gaano mo ako pinaligaya." Lihim na napangiwi si Selena. "Hindi ako umuwi para paligayahin ka." She wanted to scream that in front of the person she hated. Sinabi niya sa sarili na hindi siya maaawa sa kalagayan nito. Mas malala ang inabot ng kanyang ina. Namatay itong kalbo at patay ang mga kuko dahil sa matinding chemotherapy. Subalit sa kabila niyon, ay hindi pa rin nasugpo nito ang kumakalat na cancer sa katawan. Sukat doon ay umahon na matinding puot sa kanyang dibdib. Kagad na pinakawalan niya ang sarili mula sa yakap nito. "And she will be here for good," ani Drix. Hinugod ito ang isang silya at iginiya ang dalagang maupo. Sa matalim na silyap, ang ipinukol niya rito. Akma niya ang bubuksan ng bunganga upang pasubalian ang sinabi nito na maramdaman ang masakit itong pisil sa kanyang binti. Muntik kasi ang mapasigaw sa ginawa nitong iyon, hindi dahil sa sakit, kundi sa kakaibang sensasyon na binuhay niya sa kanyang katawan, napabilis sa kanyang pag-upo. "Now, let's partake our breakfast." Parang walang nangyaring sabi nito at umupo sa upuan niyang katabi. Nakahanda ng pagkain sa mesa. Heavy breakfast ang nakikita niyang nakahain. Sinangag, pinaritong bangus, tapa at sinigang. Mayroon ding vegetable salad at halatang fresh ang orange juice sa pitsel. Nanggigigil si Selena habang pinipigil ang sariling bulyawan ang katabi. Pakiramdam niya ay nanginginig pa ang kanyang mga tuhod sa ginawa nito. Ang babaeng nakasuot ng uniformeng puti ay kaagad na pinaglagay ng pagkain sa pinggan si Menandro. Hindi siya nagpakita ng emosyon na makita
Pinaglalagay siya ng pagkain ng binata. Kumain ka na marami, anak. Nagpahanda ako ng maraming pagkain para sa'yo. I don't eat breakfast. Pwes, mula ngayon, ay kumain ka na ng agahan. This is the most important meal of the day, and you should not miss it. Muli nakaramdam ng pagkainis si Selena para sa binata. Nagmistula siyang batang pinangangaralan nito, and she disliked the idea. Oo nga naman, iha. You look so slim. Hindi maganda ang sobrang payat. Komento ni Menandro sa pagitan ng pagnguya. Lihim namang tinirig ni Selena ang mga mata. Ngayon naman, ay pinagtutulungan siya ng dalawang ito. Lalo tuloy siyang nawala ng ganang kumain. Hindi niya ginalaw ang pagkain sa kanyang plato. Eat your breakfast. Lumalamig ng pagkain si Selena. Kagad na lumipad sa mukha ng lalaki ang kanyang paningin na maramdaman. Ang kamay nitong dumantay sa kanyang hita. Humaplos iyon doon at halos magtayuan ang mga balahibo niya sa ginawa ng lalaki. Ibinaba niya sa lalim ng mesa ang kaliwang kamay upang alisin ang kamay nito sa kanyang hita. Subalit, lalong humigpit ang pagkakahawak nito at kitang-kita niya sa mga mata nito ang pagbabanta. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan at inabot ang kutsara at tinidor. Pinilit niya ang sariling kumain at lunukin ang pagkaing halos isuka niya. Kaharap niya ang kanyang ama at katabi niya ang pinakaaruganteng lalaki sa mundo. Paano siya makakakain ng marami? Nang matapos ang agahan, ay kaagad na nagpaalam siya pabalik sa kanyang silid. Kanyang idinahilan ang masama pa rin pakiramdam dahil sa jet lag. Alam niyang gusto pa siyang kausapin ng ama, pero wala siya sa mood pakiharapan ito. At kanina pa siya sinisilaban sa upuan habang katabi si Drix. Madalas ay nagkikiskisan ang kanilang mga siko at ang ginawa nitong paghagod sa kanyang hita ay naghahatid sa kanya ng kakaibang kilabot.